Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong pagtitipon ngayong umagang ito at sa pagdiriwang po natin ng ating banal na Eukaristiya, ginugunita po natin ang kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano sa Roma. At kapag meron po tayong ipinagdiriwang na pagtatalaga ng simbahan, lagi nating binibigyang diin, binibigyang pansin kung ano nga po ba talaga ang simbahan. At kapag naririnig natin ang isang simbahan, marahil ang unang bagay na pumapasok sa ating kaisipan ay yung struktura. Isang gusali na sa bubong may krus. Ganyan natin naiintindihan ng simbahan. Pero ano nga ba talaga ang simbahan? Ang simbahan ay templo. At paano natin pinapaliwanag ang isang templo? Ang templo ay pagpapaalala sa atin ng presensya ng Diyos. Pero mga kapatid, para po sa ating mga Kristiyano, ang simbahan ay hindi lamang isang gusali. Ang simbahan ay hindi lamang isang istruktura. Bagkus, ang bawat miyembro nito, ang bawat isa sa atin ay tinatawag na simbahan. Kaya nga, kung ang simbahan ay banal, ibig sabihin, ang bawat isa sa atin tinatawag na maging banal. Mga kapatid, kapag tayo ay pumapasok sa simbahan, alam natin na ang simbahan ay banal dahil nandoon ang Diyos. Nandoon ang presensya ni Jesus. Kasama natin ang presensya ni Jesus. Ngunit kasama po nito ang panawagan sa atin na ang simbahan ay magiging tunay na banal kung sa bawat isa sa atin, nandun din ang presensya ni Jesus. Nandun din ang presensya ng Diyos. Kasi aminin natin o hindi, maraming pagkakataon na minsan nagsusumikap tayong maging banal kapag nasa loob lang tayo ng simbahan. Pero hindi natin napapansin at hindi natin naaalala na kahit saan tayo pumunta, tayo ay tinatawag na maging simbahan. Tayo ay tinatawag na maging banal. Mga kapatid, ang kabanalan ay hindi lamang nasa gusaling ito. Ang kabanalan natin bilang isang simbahan ay hindi lamang nasa isang struktura, kundi ang kabanalan natin ay nasa puso ng bawat isa. Mga kapatid, ang simbahan ay ako. Ang simbahan ay ikaw. Ang simbahan ay tayo. At kung ganun ang simbahan, kung ang banal ang simbahan, ang puso natin dapat tunay na maging banal. Kaya nga, mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan, si Jesus, nung tumungo sa templo, nakita niya ang daming nagtitinda, parang ginawang palengke ang templo ng Diyos, ang tahanan ng Diyos. At ano ang ginawa ni Jesus? Nagalit si Jesus. Kumuha ng panghampas, hinagupit ang mga taong ginagawang palengke ang templo. Pero mga kapatid, bakit nga ba tunay na nagalit ang Panginoon? Hindi lang dahil sa napakaraming nagtitinda. Bagkus nagalit ang Panginoon dahil ang mga tao sa paligid ng templo hindi na tinuring na banal ang lugar. Dahil namuhay na sila sa pagkakasala. Nandoon ang nakawan, nandoon ang dayaan,
nandoon ang panlalamang sa kapwa, nandoon ang panggugulang. Kaya hindi naman talaga nagalit ang Panginoon sa mga taong nagtitinda. Nagalit ang Panginoon sa pamumuhay na nangyayari sa loob ng templo dahil hindi na nagsusumikap maging banal. Kaya mga kapatid, ang panawagan sa atin, hindi nananatili sa strukturang ito, hindi nananatili sa gusaling ito ang kabanalan. Bagkus ang bawat isa sa atin sa puso dapat maging banal. Pangalawa, kung ang templo ay ang presensya ng Diyos sa isang lugar, nangangahulugan ang templo ay isang lugar din o ang simbahan ay isang lugar din kung saan nagtatagpo ang tao at ang Diyos. It is where we communicate to God. It is where we develop our relationship to God when we are inside the church. Kapag tayo ay nasa loob ng simbahan, yan ang pagkakataon na tayo ay nakikipag-ugnayan sa Diyos. Pero kung ang simbahan ay ang bawat isa sa atin, ano ang panawagan sa atin? Sa buhay ba natin, tayo din ba ay nagdadala ng ibang tao palapit sa Diyos? Tayo din ba sa buhay natin nakikita ng ibang tao ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay? Simbahan ng turing sa bawat isa sa atin. Pero baka ang tingin ng iba sa atin, tayo ang nagpapalayo sa kanila sa Diyos. Sa loob ng simbahan, nagtatagpo ang Diyos at ang tao. Sa buhay natin bilang isang simbahan, nawa sa pamumuhay natin, natatagpuan din ng iba ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya mga kapatid, magandang pagnilayan, magandang tingnan, ngayong ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatalaga ng simbahan o ng palasyo ng simbahan ng Laterano sa Roma. Na ang bawat isa sa atin, tinatawag na maging tunay na simbahan dahil nakatatagpo nila sa pamamagitan natin ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, magandang tingnan, ang puso ba natin ay kagaya talaga ng isang tunay na simbahan, banal? At kung ang puso natin ay banal, nahahayaan ba natin na ang ibang tao matunay na makatagpo ang Diyos, makatagpo si Kristo sa buhay natin? At yan ang ipanalangin natin sa Panginoon. Yan ang ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Maging tunay na simbahan dahil tayo ay banal, dahil tunay na sumasa atin sa ating buhay ang Diyos. Amen.